Grabe, sobrang sinayang ng lalaking ito ang pagmamahal ng isang babaeng bading. Kasi successful na si Miko, kaya lang ng babae pa ang lalaking ito at sinayang niya ang kanilang relasyon. Bakit napakaswerte mo kapag ang napangasawa mo ay katulad ni Miko na isang babaeng bading? So correct me if I'm wrong the term ha. Kasi meron silang sense of independency na hindi na nila kailangang mag-depend sa kanilang asawa, na kahit na may trabaho yung asawa nila, kaya din nilang gumawa ng kanilang sariling pera or sariling pangalan, such as pwede silang mag-business or meron na din silang trabaho bago pa sila nagkakilala ng kanilang asawa. So, hindi ka na magproblema sa gawaing pambahay, kundi pati na rin sa pera, hindi ka na rin magkakaroon ng problema. Pero, kapag ikaw ay niloko mo ang asawa mong alpha female, pues, magkanda-handa ka kapag rumesbak ang mga yan dahil pagsisisihan mo talaga ang mga ginawa mong kalokohan. Ang masakit kasi dito ay nahuli mismo ni Miko basing sa mga screenshots, sa mga videos, sa mga kung ano pang mga evidences na nakalap, hindi lang siya kundi yung mga kanyang mga kasama na nagpapatunay na gumagawa talaga ng milagro ang kanyang asawa. So, eto yung ilan sa mga screenshots na ibinahagi niya. Tapos, ang pinakamasaklap dito ay nung gumawa siya ng magic during sa kasal or prenup pa nila. O, di ba? Masakit talaga, no? Medyo mapapaisip ka din dito sa statement na to. Hindi ko alam kung legit. Sabi niya dito is, finding true love sa older partner. Iba talagang magmahal kapag medyo mas may edad sa'yo ang partner mo. So, parang dito, iisipin mo na naghahanap ba siya ng mag-aalaga sa kanya or hindi talaga niya gusto na magkakaroon siya ng responsibilidad kapag nagkarelasyon na siya. At dahil dito, hindi na talaga natiis ni Miko na sumabog kasi hindi na niya kaya yung pressure. Tapos, hindi talaga tumigil-tigil yung mga ebidensyang pumapasok sa kanya. So, kinonfront niya ang kanyang asawa at dito na nga na-confirm yung mga panggagagong ginawa ng kanyang asawa sa kanya. Naglabas din ng video statement ang kanyang asawa na inaamin niya yung kanyang kasalanan, pinagsisisihan niya, and humihingi siya ng second chance. Kasi inaamin niya yung kasalanan niya and dito niya na-realize kung gaano kalawak yung damage na nagawa niya. Pero huli na ang lahat. However, mukhang may twist ayon sa isang another content creator in which sinabihan niyang for the content lang daw ang drama ni Miko at ang kanyang asawang allegedly na nagloloko. So, ang gustong i-point out ng isang content creator na ito is that mukhang magiging paldo ang eksenang ito lalo na at maraming makaka-relate. Ang pinaka-importante talaga dito is yung pagiging kontento ka. So, kesyo for the content man or hindi ang eksena ni Miko sa kanyang asawa, isipin din natin na huwag tayong maghahangad ng mas sobra-sobra kasi kapag sobra-sobra, nagiging masama na siya. So, sana maraming nakarelate dito sa sitwasyon na to, kesyo once again for the content man or hindi. Dahil maraming ganito ang sitwasyon in real life. So, thank you so much. Have a wonderful day and mahalin nyo ang partner nyo.